first-year residents para sa medical mission this coming Tuesday. It's a 2-day event, so kailangan mag-overnight doon. Consultations at libreng tule ang gagawin. Akala ko hindi na kayo matutuloy. Buti natuloy kayo. Kasi nung isang araw, yung mga pulis at saka yung mga bandido nagkaroon ng engkwentro dyan sa katabing bayan namin. Nagkagusto ka ba sa asawa ko? Saan naman ako yung idea na yun? Bakit na naisip yun? Wala naman tayong relasyon. Alam mo, RJ, wala namang nakakaalam sa koneksyon natin kundi kina Diyosa, kay Cromwell at saka kay Michael. Sino pa bang ibang pinagsabihan mo? Hanggang kailan ho kayo rito? Hanggang bukas lang. Saan naman ho kayo matutulog niyan? Sa bahay ni Kapitana. Ah, sa bahay ni Kapitana. Sana hindi magaling tong gamot na binigyan ninyo. Bakit naman? Para makabalik pa ako rito bukas, makapagpa-check up ulit. Ano ka ba? Pwede ka naman bumalik anytime. Hindi naman sa nakikialam ako. Pero ba't mo naman sinabi kung saan tayo magsistay? Di ba sabi ni Kapitana, huwag mong gagawin yun? Alam mo, ang paranoid mo. Nanghihinala na sa'yo ang asawa mo dahil sa ginagawa mo. Tsaka di ba may deal tayo? Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Pero mula ngayon, gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa mag-ina ko. The deal is off. Luke, gusto mo lipat ako sa room mo later pag tulog na yung mga tao. Narinig mo si Kapitana kanina. Bawal. Fine. O basta if you change your mind, dito lang kami. Okay? Oh. Wait, Mom's calling. I have to take this. Good night, Zoe. Good night. Hello, Mom? Confirmed. Your dad is still in touch dun sa babae niya. Eh, baka nga talagang may anak sila kaya hindi niya maiwan-iwan yung tisay na yon. Wait, sure ka ba? Hindi. No, I don't know. Pero narinig ko, nakausap pa rin ng dad mo yung kabit niya. Mom, I don't think may anak si Dad sa whoever Tisay that is. Basta, lolokohin pa niya ako na kesyo wala na sila nung tisay niya. Eh kung sino-sino na nga napagbibintangan kong kabit niya eh. Mom, baka naman kung sino naman kinonfront mo dyan, ha? Sinong chiefress na naman yan? Or baka naman this time consultant na, ha? Hindi, doktor. Yung dati kong helper. Isang lowlife, si Lynette. Si Lynette? Mom, ano ka ba? Dad will not make pato sa ganong klaseng babae. Ano, like super gutom? Kahit panis, kakainin? Ano ba? I know, right? I don't know. Malay ko, for experience, iniisip ko palang napapatulo ng dad mo yung Lynette. Eh, natitiri na ako. Naloloka na ako sa kahahanap ng identity ng tisay na yon. Basta I'm just so mad at your dad right now. Akala ko pa naman may chance pa kami. Ay, nako, Mom. Ako din, I'm super mad at Dad. Alam mo ba, he trapped me in this godforsaken place with Annalyn. O sige na, Mom. I have to sleep na. I'll talk to you tomorrow. Okay, good night. Zoe. Ba't narinig ko yung pangalan ng nanay ko? Alam mo, okay lang sa akin na insultuhin mo ko. Pero wag yung nanay ko. Blah, blah, blah. Ang laki talaga ng problema mo sa akin, no? Pati nanay ko, dinadamay mo. Zoe, kung may problema ka sa akin, kausapin mo ko para maayos natin. Gusto mo talaga magkaayos tayo? Then do me this favor. Pag tulog na yung lahat, switch rooms with Luke. Gusto niya ba? FYI, Luke and I are in a labelless relationship. Baka ikaw lang may alam niyan, ha? Sabi nga sa mga patulastas, di ba? Check the label. I hate you. Hindi mo narinig yun? What? Wala namang ibang tao, ah. Parang may nanonood sa atin, eh. Ay, meron nga. Aswang yun. May aswang dito? Oo, meron daw. Sabi nung patient ko kanina.
Ano ba? You're so gullible. Ba yan? Annalyn, ayaw mo bang matulog sa sahig? Bibigyan kitang 5,000. Huwag ka lang tumabi sa akin. Zoe, pagod din ako. Gusto kong magpahinga. Gusto kong makatulog ng mahimbing. Kaya yung 5,000 mo, sa'yo na yan. Zoe, ano ba? Ano mo ginawa yun? Dito na ako. Pwesto ko yan eh. May napanood kasi ako na mas safe daw matulog pag malayo sa pinto. Kasi yung malalapit sa pinto, yung nagiging victim. Ah, so ano ko? Pangpain sa masasamang loob, ganon. That or sacrifice sa mga aswang. Kung tatanggapin ka nila. Ano ba, Annalyn? Grow up nga. Doktor ka, dapat di ka naniniwala sa mga aswang. Kala ko pa naman genius ka. Zoe? Zoe, sira yung saksakan. May power bank ka ba? Kailangan ko kasing tawagan si Nani bago matulog eh. Meron ako, pero hindi ko papahiram sa'yo. Sige na, please. Kahit 5 minutes lang oh. No. Tamit naman ito. May sinasabi ka? Sabi ko, kung papahiramin mo ako ng power bank, papayag ako matulog sa sahig. Deal! Ay, wait lang. Kaso hindi ako nakakatulog ng isa lang yung unan ko eh. Paano ka matutulog? Eh, kung ayaw mo, di wag. Sa akin na lang to. Ay na. Sanay naman ako sa ganito eh. Nakakatulog nga ako dati sa semento lang, tapos sa likod ng... I don't care. Ba't di nag-charge? Ay, sorry. Lobat din pala yan. Good night, Annalyn. Oh, hagahan niyo bukas ha. Ayoko nang tatamad-tamad. Kap! Good evening, Kap. Nasaan yung kwarto ng mga doktor? May gusto yatang pumasok.
Lynette, ba't gising ka pa? Maaga ka pa bukas. Hindi po ako makatulog eh. Ba't nagkakape ka? Lalo kang hindi makakatulog niyan. Pagtitimpla kita ng gatas. Ay, Chang, wag na po. Okay na po ako. Iniisip mo si Annalyn, ano? Ikaw naman. Malaki na yun. Tsaka, doktor na yun. Ang haba-haba nga ng mga duty nun eh. Hindi ka pa ba nasanay? Chang, kinakabahan po kasi ako eh. Kinakabahan ako na hindi ko po naiintindihan kung ano po yung nararamdaman ko. Alam mo, Lynette, ang pinuntahan ni Annalyn ay medical mission, hindi gera. Buti pa tawagan mo na lang siya. Sige. Tawagan. Si Luke ata yan. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako matitiis eh. Zoe, kung si Luke yan, bakit hindi na lang siya kumatok ng maayos? O magsalita siya? Ano ka ba? Siyempre ayaw niyang marinig siya nila, Kapitana. Hindi mo mag-gets yan, bata ka pa kasi. Zoe, siguraduhin muna natin si Luke yan bago natin buksan yung pinto. Bakit? Sino pa bang papasok dyan? Aswang? Ano ka ba, Annalyn? Sabihin mo nagsiselos ka lang. Sabi ko na, Zoe, ano ba? The subscriber cannot be reached. Please try again later. Chang, cannot be reached po yung cellphone po niya. Malamang Kenneth Birich kasi walang signal nga doon. Wala namang mangyayaring masama doon. Marami sila eh. Matutulog na ako. Sige, Chang. Sumunod ka na. Matulog na po kayo. Na ako. Sige. Tulog ka na. Opo. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Pare ko, hindi si Michael. Sino nagsabi kay Moira tungkol sa amin ni Lynette? Sa tingin mo ba, may ibang nakakaalam? I don't think may nakakaalam. Feeling ko may nakakahalata. At yun ang nagkwento kay Moira. Ako pare, konting-konting na lang. Ang lapit na ni Moira sa katotohanan. Kailangan kong patigilin si Moira sa ginagawa niya. Pare, ikaw ang kailangan tumigil sa ginagawa mo. Sinabihan na kita, hindi ba? Maraming beses na. If you value your position, your profession, your reputation, your family, si Lynette, even Annalyn, titigil ka na sa pangungulit sa kanila. Bakit pare? Wala namang ginagawang masama. Pero hindi normal yung ginagawa mo. Hindi ba nga, nagre-reklamo na si Zoe dahil mas close kayo ni Annalyn kesa sa kanya? Baka nga siya pa nga nagkwento kay Moira tungkol sa inyo ni Lynette eh. Baka nga siya ang kailangan mong kausapin. At peace Zoe, para ma-peace na si Moira. Zoe! Zoe! Sino yun? Yung pasyente ko yun kanina! Yung sinabihan mo ko sa tayo magsistay? Ano, sinisihin mo pa ako? Wala tayong tayo magsisihan. Humingi ka na ng tulong. Yung cellphone mo, bilis! Bilis! Zoe! 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 Si Zoe. Hello, anak? Ano yan?
Tawagan ko ulit. Oh, hindi magaling yung gamot na binigay mo. Bumalik ako eh. Halika na! Kunin niya! Sumama ka na! Dali mo yan, ha? Dali mo yan! Sumama na kayo! Tara na! Hindi na kahirapan! Halika na! Sumama ka na! Bitawan mo ako, sabi! Bitawan mo ako! Hindi nga namin kasama sa iniistayan namin si Dr. Annalyn Regan. Tumigil ka. Ano, jowa ka? Bantay sarado. Sige na. Babay na. Actually, Mars, akala ko makakapag-bonding tayo nila Dr. Santos. Bakla ka ng taon, medical mission to, hindi to glamping. Alam ko, bakit hindi ba pwedeng pagkaluin ng fun at work? Kaya walang nanliligaw sa'yo eh. Ah! Personalan! Actually, Mars, punta na lang tayo kala Dr. Santos. Total, maaga pa naman. Tsaka yung bahay ni Kapitana, doon lang sa may kanto. Sige na nga, parang di tayo maboard. Tara. Iwan mo yung kape. Ayo. Let's go. Doon na tayo mag-dinner. Yes. Makapag-checkan tayo. Number 40. Yes! Hindi na sumasagot. Eh, di ba sabi mo nga, nagkasagutan kayo ni Zoe dahil pinagsama mo sila ni Annalyn sa medical mission. Baka aawahin ka. Eh, gusto ko lang naman magkasundo silang dalawa. Para pag nalaman nila ang totoo, okay na sila. Lalo na't ngayon, naghihinala na si Moira. Tawagan ko ulit. Sumama na kayo! Pahirapan pa! Sumama na lang kayo! Sama na! Luke, anong ginawa nila sa'yo? Luke! Anong ginawa niya sa kanya? Luke! Kayong lahat! Walang nakakita! Wala kayong narinig! Naiintindihan? Ay, dito yung kapitanan. Alam ko dyan. Mag-horror story tayo. Tawag Tapos na. ganun. Sakto ako! Tapos ganun tayo. Naiintindihan! Naiintindihan! Oo, naiintindihan namin. Huwag mo lang sasaktan ng mga kabarangay ko. Lynette, hindi ka pa talaga natutulog. Hindi pa po kasi nagtitext si Annalyn eh. Palagi po yung nagtitext o kaya tumatawag po sa akin para po mag-good night. Ngayon po wala. Baka nga walang signal. Saka ano ba naman pwedeng mangyari dun eh? Ang dami-dami nila. Tiyang. Iba ko talaga yung pakiramdam ko eh. Iba ko talaga yung nararamdaman ko eh. Ganito na lang. Tumawag ka kay Doc RJ. Medical director yon. Sigurado alam niya kung ano nangyayari. Naku, Tiyang, wag na ho. Pinagkamalan na nga po ako ni Ma'am Moira na kabit ng asawa niya eh. Ha? Talaga kailan? Naku, talaga.
bruha talaga yung Moira na ikaw pa pinagkamalang kabit. Naku, Chang, huwag din akong intindihin si Ma'am Moira. Eh, naipaliwanag ko na naman po yung sarili ko. Aba, eh kung ganyan ang ganyan, mabuti pa, huwag mo nang tawagan yan si Doc RJ at baka mamaya kung ano pa isipin ng praning na Moira na yon. Ganito na lang, mag-text ka kay Annalyn at pagkatapos, matulog ka na, utang na loob. Pati ako napupuyat dahil sa'yo. Sige, Chang, matulog na po kayo. Talaga? Susunod na po ako. Tulog ka na talaga, promise yan. Tulog ka na. Sige po, Chang. Mas tulog doon ka. Sige na! Mag-uwi na kayo! Umuwi na kayo. Sige na! Dali niyo na yan! Hindi ka sasama? Bitawan mo ako! Sumama ka na! Kapitanan! Dali mo na yan! Sige! Dali mo! Bitawan mo ako! Kapitanan! Mas anong gagawin natin? Si Dr. Enriquez, mas tawagan mo si Dr. Enriquez. Si Dr. Enriquez, dalihan mo. Sa kami pahirapan, sumama ka na! Sumilok! Sumama ka na! Sa akin yan! Sa akin yan! Kapitanan! Sige na, sumakay ka na! Hello? Nurse Karen, kamusta kayo dyan? Dok, tulong! Dok, ginawa mo itong masasamang loob si Doc Annalyn, si Zoe, tsaka po si Doc Luke. Dok, tulong! What? Dok! Dito si Annalyn. Nasa si Annalyn? Nasaan ang anak ko? Dinukot ng mga armadong lalaki sila, Annalyn. Ang apo ko! Ang gagawin natin sa mga doktor? Pagkatapos nilang gawin, yung ipapagawa natin sa kanila. E di pakakawalan. Yun naman yung plano, di ba, Oscar? Hindi natin alam kung anong mga plano ng mga armadong lalaki. Babalitaan ko na lang kayo. Anak ko ang pinag-uusapan natin, RJ! Anak ko! Nandun din yung anak ko. Look! Ayoko! Anak! Anong ginawa nila sa'yo? Pasensya na kung kailangan namin kayo kidnapin. Pero kailangan kasi niya ng tulong niyo. Tinamaan siya ng bala ng makalawa. Tapos masyadong malalim yung sugat niya. Ano gusto mong gawin namin? Operahan niyo yung tatay ko. Sa oras na may mangyaring masama kay Manong, papatayin ko kayo lahat!